Good morning everyone, mga pinagpala ng Panginoong Jesus. Right now, I would like to share something very important sa ating lahat. Ito ay walang iba kundi ang apat na mga ngabayo, the four horsemen, na alam naman po natin na kapag ka yung pinakauna din ay na-unfold o nabuksan na at sumakay na yung nakabayong puti sa kanyang kabayo at lumilipad-lipad na. That's not Jesus Christ, okay? That's the Antichrist, okay? Pag yun ay nag-umpisa na pong na-unfold, it only means one thing. Nandito na po ang Great Tribulation. 7 taon na paghihirap na kailanman hindi pa naranasan ng buong sangkatauhan. Okay? So, ngayon, nais ko pong bigyan ng linaw ang mga bagay-bagay. This morning, habang ako po ay nag-i-scroll sa YouTube, ang pansin ko po ay tinawag ng isang video, hindi ko na po babanggitin dito. Very popular po itong preacher na ito, American preacher by the way. At parang nakita ko sa akin lang pananaw parang naghahamon siya na ipagtanggol yung kanyang view. Tapos yung iba naman na mga kasamahan niya ay para ding ganun din ang ginagawa. At yung mga preterists, syempre hindi natin kapareho ang paniniwala, parang nagkakaroon sila ng sagutan online. Sabi ko, this is not a good thing. Mali yan. Dapat bilang mga magkakapatid sa Panginoon, maggalangan tayo. No? While ang mga bagay na yan ay maganda, pero tandaan po ninyo, hindi po yan yung pinaka-main essential for salvation. No? Dahil ang pinaka-main essential sa salvation natin ay yung ginawa lamang po ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At maliban po doon, wala na po. No? So wala na po tayong ibang... And I would like to call your attention also na nagpapasalamat ako, may nag-comments, I love dogs. So wala na tayong magagawa. It's rolling, the camera is rolling, nandito na po tayo. So I hope maunawaan po ninyo, talagang napakaraming aso. Sinusundan po ako ng ibang aso. Ano? Mahirap po maghanap ng pwesto po dito, mga kaibigan. Hindi po ganun kadali. So, unawa lang po. No? Habang ang sinasabi ko po sa inyo ay patungkol po roon sa nakita kong preacher. Very popular preacher po siya sa Amerika. Pero nakita ko parang mahusay siyang maglatag ng mga debates, which is not good and not healthy sa body of Christ para po sa akin, no? Ngayon, tignan po natin dito yung pinaka-essential. Siyempre po, salvation. Magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoong Jesus. Yun po ang pinaka-importante. Pero, nandito rin naman po ako para ibigay yung aking view, yung ating paniniwala bilang mga futurists. Kung may preterist, may futurist. Tama po ba? At talaga po namang angkop naman kasi ang futurist po ang talagang kinakatigan o inaangkopan ng Biblia. Dahil lahat po ng mga nakalagay doon na mga views ay talagang pang future. No? At maski nga iba futurist na, meron ding ibang views regarding the rapture. Meron pre-trib, may mid-trib, may post-trib. I am a pre-tribulationist ever since. Okay? So, ngayon, yung mga ngabayong puti po ba naghahasik na ng lagim? Okay. My view, hindi pa po. Kasi maghahasik lang po yan ng lagim, or should I say, lilitaw pa lang po yan sa eksena kapag ka na-unveil na ang rapture. Ibig sabihin kapag ka naganap na ang rapture. Once yung rapture ay naganap na po, asahan po natin na sunod-sunod na po ang mga pangyayari. Hindi na po mapipigil ang mga pangyayari. No? Nandyan na po yan. Pag dumating na po yung panahon na yung Antikristo ay siya po ay lumabas na po, susunod na po dyan yung mawawalan na po ng kapayapaan sa mundo. Ibig sabihin magkakaroon po ng gera o war. Ito po yung nire-represent na nakasakay sa pulang kabayo. Tapos susunod po yung black horse. Dahil may war, no? Yung black horse lilitaw din po, ito po yung famine. Tapos yung pinakahuli, yung kulay ash na kabayo, ito po yung death.
o yung pale na kabayo ka natin, ito po yung death, ito po yung kamatayan. Okay? So, talaga po ang naniniwala ako yung apat na mga kabayo, ito ang buong picture ng Great Tribulation. Tingnan nyo, umpisa sa Antichrist, matatapos sa death. Kasi at the end of that, darating ang Panginoong Jesucristo at papatayin at pupuksain niya yung mga kumakalaban sa Kanya at yung mga kumakalaban sa bansang Israel. At doon kikilalanin nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang Jewish Messiah na sa loob ng matagal na panahon, kanila po siyang tinanggihan. No? Pasensya na po sa mga aso. Isa hindi ko na po alam, pero alam niyo, the grace of God is very powerful. At kaya niyang takpan lahat ng yan. At pag binigay na po niya yung gadget na o-ordering ko niyan, well, solve na po tayo. No? Solve na po tayo at tapos ng problema sa mga maiingay na yan, mga outside noise. Okay, balik po tayo sa topic po natin. Kaya maliwanag sa atin pong pag-aaral na ito, wala pa po tayo sa tribulation. Kaya nagtataka lang po ako sa ibang kapatid natin, bakit parang gustong-gusto rin naman nila na tribulation na? Why? Why is it that parang gustong-gusto nila yan, tribulation na? At yung mga nagko-comment dito, alam nyo, I feel you. May nag-comment dito, pagod na po ako sa mundo, pastor. Kailan po bang rapture? I feel you. Marami po nagko-comment na ganyan. Actually, yung mga nakakasalamuha ko sa personal, ganyan, pastor, pagod na ako. Nakakapagod ng mabuhay sa mundo. Kailan po bang rapture? Sabi ko, hindi ko po alam. Tulad ng ipinahayag ng Panginoong Jesus, wala po nakakaalam niyan, no? Ang alam lang po natin ay ang mga senyales ng second coming. Sabi ko, na binigay naman niya, inilahad niya sa Matthew 24, na yun po ay talagang senyales ng second coming. No? Pero ang masasabi ko lang, sabi ko, kung malapit na ang second coming, mas malapit na ang rapture. Sapagkat ang rapture, ito po ay revelation, no? Ni-reveal, no, sa mga believer, sa mga kay Paul para sa mga believers, because Paul is considered to be the apostle, or should I say talaga naman the apostle to the Gentiles. Alam naman po natin 'yan. Tumahimik yung mga aso. Okay. So, wala pa po tayo sa tribulation. Kaya napakaganda po, may pagkakataon pa para masave, tanggapin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? At after that, magpaniniwalaan mo na yun lang yun. Wala nang iba, wala kang gagawin, wala ka nang idadagdag sa kanyang finished work. It's all about bringing souls to the Lord Jesus Christ. That's the most important thing. Kaya tayo mga magkakapatid sa Panginoon, be confident na nasa church age pa rin tayo. May chance pa kayong maligtas. Kaya mag-pray po tayo ngayon at para magkaroon ng chance yung iba na upon seeing this video, maligtas din po. Pray po tayo ng panalangin, no, upang tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay. Okay? So ito na po yun. Pray po tayo. Father God, I know that I am a sinner and I need a Savior. Father God, thank you for sending Jesus into the whole world to die on the cross for the sins of the whole world and whole humanity. Thank you, Father God, because by the blood of your Son, Jesus Christ, I can now have my salvation. Father God, I believe in what Christ has done for me on the cross, and that's all, and it's sufficient, and I believe Jesus is the only way to heaven. Father God, thank you very much. And now I repent of my sins, past, present, and future. And Lord, I know I am forgiven from my past and present future sins. Thank you, Father God, for your love and for your care. Thank you for saving me today. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again, you got saved. This is the right time for you to share the good news. Humanap ka ng mga taong kakilala mo na hindi pa nakakilala kay Jesus at i-share mo si Jesus, yung ginawa niya sa cross, na yun lang ginawa niya sa cross, sapat na at wala na pong iba. Yun lamang po. Paniwalaan mo lang yung ginawa niya sa cross, sapat na para ikaw ay maligtas. Okay? So sa mga naligtas, congratulations. Thank you po and God bless sa ating lahat.